So yan, nag-donate tayo ng mga extra na damit. So yung mga extra naming mga hindi na magamit, pinagliitan, dinonate na namin sa thrift store siya. So usually yan ang mga gawain ng mga puti o karamihan ng mga Canadian na yung mga damit na hindi na nagagamit, most especially kapag ganito papasok yung spring and summer, yung mga pinaglumaan, dinodonate na nila sa mga thrift store. Tapos yung thrift store, binibenta naman nila, doon naman nag-earn yung ano nila, parang ano yata sila, parang cooperative or something like that, non-government organization sila. Para naman pangsasweldo sa mga tauhan naman nila. So, ganun. So, update lang sa aming pag-move going to Alberta. So, pakita ko lang sa inyo yung mga development ngayon. Yan. So, napinturahan na siya. So, patch na lang konti. Okay na yan. So, ito, konting ipapatch ko lang yan. At may mga konting ano lang, konting gas-gas. Ayan. Ayan, pakita ko lang sa inyo. I think napakita ko na ito kahapon. Anong nakaraang vlog. So, okay na siya. Ayan. Na-fix ko na rin yung sliding. Kasi ito nasira ito dati. So, napalitan ko na rin. Sobrang proud ako kahit hindi ako ma-handyman. Achievement ko na yun. And then, punta tayo sa basement. Okay. Ayan. Nalinis na rin siya. Ayan. So, may mga, hindi kasi kita sa video, pero may mga konting color ng mga bata. So, then, ito, nalinis na rin to. So, dito muna namin nilagay yung dadali namin sa Alberta. So, computers, yung mga luggage na yan, yan laman yan ay mga winter jackets. So, okay na siya. Makikita nyo, wala na rin mga damit. Dito kasi nilalagay namin yung mga winter jacket. And then, ito pa lang, medyo magulo pa lang to. Pero most probably, maayos na ito within this week. Magulo pa rin siya. Pero yan, kung makita mga damit, pang araw-araw na ano na siya, pang spring. And the good news ay sold na itong bahay. Hindi pa siya nililist. Ay nasold na siya. Ang istorya po niyan ay may katrabaho ako na matagal ko nang binabanggit sa kanya na kung gusto niya magkaroon ng kung gusto niya magkaroon ng bahay, kung interesado siya, ibebenta ko yung bahay namin. And then last year pa yon, tapos hindi naman siya nagre-response. Yung pala, hesitant pa siya kasi hindi pa niya alam yung approval nilang family. And then suddenly last week, last Saturday, bigla siyang nag-text sa akin at nagsabi na kung gusto daw makita yung bahay. And then sabi ko lang, medyo magulo pa kasi naglilinis pa kami, may mga konting pinturahan. Sabi niya okay lang, basta importante ma-visualize nila yung bahay. Ayun, and then the same, nakita naman nila, nagustuhan nila, most especially yung may additional 2 rooms sa baba. Kasi in total nito is 5 bedroom. Isa lang yung washroom niya o yung CR. But malaking factor kasi yung additional na 2 rooms sa baba, sa basement. And then, ano na siya, yung kumbaga carpeted na siya, so wala na masyadong idadagdag o iaayos. Siguro pagagandahin lang, pipinturahan ng konti, pero and then may mga cabinet na. And then also yung likuran ng bahay namin, which is fully fenced na, so hindi na kailangan gumastos ng para pabakuran, and then malawak rin yung likuran namin.
Actually kaya mga tatlong sasakyan i-park doon. Yun nga lang, hindi siya covered, pero malaking bagay na rin yung malawak yung parking kung gusto nilang pa-project ng garage, and then nasa kanila na yun. So salamat sa Panginoon at naging smooth. Ngayon pinaprocess na yung papers nila. Hopefully malaman namin kung although alam na nila yung approval nila, but it's between the agent namin at yung buyer na lang yung nag-uusap regarding kung paano pag-process ng mga papers, something like that. So actually kaya ko i-private sale siya between the seller na kami, between seller and buyer na lang. But because of medyo hindi namin kabisado yung pag-process, transfer of ownership, kukuha pa ng lawyer, maghahanap ka pa ng lawyer, basta maraming so yung agent na namin ang which is nakausap na namin siya before na itong kaibigan namin, katrabaho ko, na interesado pala siya sa bahay. So kumbaga kaya naman na sabihan ko doon sa agent na, uy, wag na kasi pa-private sale ko na. But I realized na siya na lang mag-asikaso. Total, wala na siyang gagastusin sa paglilisting sa online, paglalagay ng marketing materials sa labas para malaman na ito ay for sale. So malaki na tipid niya. So hiningi niya lang, maliit lang yung porsyento na hiningi niya sa amin. Actually, nagtanong na rin ako pag gano'n ang situation. So standard naman na 2% yung hihingiin ng agent. Pero kung nasa list siya, ililist ng agent at of course i-advertise yan para mabenta, most probably it ranges 4 to 5%. So depende sa agent yon. So 2% ng total price ng bahay. So hindi na namin sasabihin yung presyo, but naging okay at medyo okay equity namin, and hindi kami lugi, and lahat mako-covered. So yun lang yung advantage kapag may starting home ka instead of mag-apartment ka, kasi later on kung gusto mo mag-upgrade ng bahay or lumipat ka na ibang province, parang na-cover lang yung mga nagastos mo na for the span of 4 years or 5 years ng paninirahan mo. So yun lang yung advantage ng kumuha ka ng bahay o nag-finance ka ng bahay. So ngayon kumbaga natanggal lang kami ng tinik or alalahanin. So iniisip na lang namin is to pagandahin lang ng konti para maging presentable naman sa bagong may-ari. And although mahirap sa part ko kasi hindi ako handyman, but I'm trying my best na kahit paano magawa ko yung kahit paano linis lang naman. Wala naman akong sisirain na i-renovate na something like that. So yun lang po, yun lang yung update for now. And ano pa ba, naka 1 week leave ako ngayon to focus sa mga gagawin dito sa bahay. Tapos ang possession date na pinili namin is June, yung pag-alis namin, para sabay naman lipat nila. Although siguro mga a week or 2 weeks before ng lipat nila, syempre tuturuan ko sila yung paraan dito, tamang anong araw yung pag-collect ng basura, paano yung meter reading, kasi dito manual lang pag may meter reading dito, ikaw yung magpapasa ng meter reading sa online. Yun lang po. We're so excited, and of course medyo stressful rin, but ganun talaga, may halo-halong excitement, stress, tapos ayun lang. But
unti-unti naman nagiging smooth siya. So yung mga coverage na ibibigay na lang namin. Of course, pag binili mo kasi ito, libre na yung ref, yung kasama na yung ref pala, yung microwave, yung lutuan. Ibibigay na rin namin yung bed sa basement. Itong sofa daw, kasi sinabihan ko na medyo may sira to kasi tinatalunan ng buso kong anak. Sabi nila, wag na lang daw namin itapon, i-fix naman nila. Kasi fixable naman siya, yung ilalim lang yata yung kahoy. Ayusin lang nila yan kaysa bumili sila. So sabi ko, okay, you can do it. Hindi ko itatapon. Just let me know kung magbago yung isip nila. Kasi itatapon ko siya. Ano ko lang siya sa yung pinakatapunan dito ng basura. At ano pa ba? Yun lang siguro yung mga update dito sa bahay. And yun nga, sold na ang bahay. Wala na kaming isipin dito. 90% siguro na sold kasi it's still on the process for the bank. But sabi ng ano namin is sigurado na naman daw yun. Pero yeah, kaya actually nag-ano pa sila, yung hindi pa siya nalilis, meron na yung agent namin na prospect na interesado rin dito. But of course, ang masusunod pa rin yung buyer, yung seller. So sabi ko, ito na lang kakilala ko yung ano. Actually, kung naghahad pa ako ng malaking amount, pwede ko kasi siyang ipasok sa bid. Yan. Yung parang pataasan sila kung sino mag-offer ng mas malaki. Sila yung makakakuha dito sa bahay. But I don't want to, ano naman kasi na masyadong greedy ka na, masyado sa pera. So yung tama lang na okay yung equity mo, and at the same time nakatulong ka pa sa bagong owner ng bahay. Kasi naramdaman na namin yung experience niya, yung kumukuha kami ng bahay before, naghanap kami ng bahay before, na gusto na namin yung bahay, tapos later on yung pala ibibid nila, natalo kami sa bid. So parang nakaka-frustrate rin, nakaka-stress rin, nakaka-disappoint. So we don't want naman na gano'n naman. Baka kasi, sige, ibibid namin tapos biglang nawala pa, nagbagong isip, something like that. So baka yung pera na naging bato pa. So yun lang po yung share namin ngayon. Today is third week of April. So ilang buwan na lang nag-Alberta na kami. So May, it's gonna be I'm planning to file notice na sa work ko na hanggang katapusan nilang ako, and para totally makapag-move on na kami sa another stage. So I think tomorrow naman schedule ako ng U-Haul, mag-inquire ako kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga kunin naming container, kasi hindi ko option yung hihilahin yung container tapos hihilahin nasa sasakyan, because it's going to be a long drive and hindi ako sanay. And of course, hindi ko na alam ang pasikot-sikot ng Edmonton, hindi ko familiar pala. So yun na lang, ang gagawin namin, kuha kami ng container, pupunuin namin, bibigyan kami ng specific time kung hanggang mapuno niya yung container. Tapos tatawagan mo lang yung U-Haul, ipipick upin nila, tapos isesend na lang nila sa address na ibibigay mo sa Edmonton. So yun lang po ang update namin. Maraming po salamat sa panonood. Patuloy lang nyo po kaming subaybayan. At malay nyo, may marami kayong matutunan sa amin. At medyo pause lang po, medyo nauusong sakit dito kasi nga nung nakaraang linggo is lamig, init, lamig, tapos ulan. Ayun, nagkanda, sakit rin yung mga anak ko. Ako, inuubo-ubo rin. It's normal talaga. Ngayon, medyo okay na ulit. 2-digit na yung double digit na yung yung temperature dito.
ngayon nag-spring cleaning na. Kung narinig nyo yung ingay ng mga may mga truck na naglilinis. Yun lang po, maraming po salamat. Subscribe lang po kayo sa channel namin. Muli po, kami po ang pamilya na Basilian. Nanggaling po kami sa bansang United Arab Emirates sa city of Abu Dhabi. Dumating po kami dito last October 2019. Nakakuha kami ng bahay ng May 2020 after 7 months, and then nakakuha ko ng unang sasakyan, brand new car, family car, month of August of the same year 2020, and the rest are history po. So kung sa mga nakasubaybay sa namin sa YouTube channel namin, i-browse nyo lang yung mga previous video namin, yung mga timeline namin, gaano kami katagal naghintay bago nakapunta dito, ng PR, naging citizen, and so on. So muli po, maraming po salamat, mag-ingat po kayo palagi, and may God bless you always.